Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share and subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1341 nasaan siya? 1341. Mukhang komplikado ang mag-ama ni Ji at nanatiling tahimik. Nang makita ito, nag-isip sandali si Yelongteng at sinabing, Ye Fan, pumanaw na ang namatay. Napakaraming taon na ang lumipas, hayaan mo itong lumipas. Hindi ang nanay mo ang namatay, sabi mo lilipas din ito. Tumawa si Ye Fan. Pangit ang itsura ni Yelongteng, iniisip na hindi mo lola ang kanyang ina. Ngunit wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Sa oras na ito, hindi na nagawang turuan siya ni Ye Fan ng leksyon. Nang makita ang nanlilisik na hitsura ni Yelongteng, napabuntong hininga din si Ye Fan sa kanyang puso. Ang Dragon King, na tila misteryoso at may malalim na background noong una, ay walang iba kundi iyon. Noong unang panahon, kapag kaharap ang Dragon King at Phoenix Girl, kailangan niyang harapin ito ng mabuti. Ngunit ngayon, wala na ang lahat, hindi banggitin ang kaluluwa ng dragon, maging ang angkan, buong pagmamalaki niyang makatingin ng diretsyo. Ang lahat ng ito ay ang kapangyarihan na nagmumula sa pagsisikap na maging mas malakas. Ang ganitong uri ng panlasa ng pagkapanalo ng dignidad na may ganap na kapangyarihan at pamumuno sa kapangyarihan ng buhay at kamatayan, kumpara sa pangkalahatang kahulugan ng tagumpay na dala ng pagkakaroon ng pera at kagandahan, ang agwat ay mga mundo ng pagkakaiba. Sa pamamagitan lamang ng pagtitiis sa kahirapan at pagdurusa maaari kang maging isang nakahihigit na tao, at sa pamamagitan lamang ng pagtitiis sa hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao maaari mong matamo ang mga gantimpala na hindi maaaring makuha ng mga ordinaryong tao. Nakaramdam ng kagaanan si Ye Fan sa lahat ng mayroon siya, at tumingin kay Ji. Ang ama at anak na may matatalim na mata, at sinabing, kung hindi ka makasagot, papatayin kita, mas gugustuhin kong patayin ang mali kaysa pakawalan. Kinagat ni Kang Nayen ang kanyang mga ngipin, nanginginig na hindi nagsasalita. Ngunit ayaw nang magtiis pa ni Ji Yutang, at malakas na sinabi, sabi ko, Yutang, ikaw. Tuwang-tuwa si Ji Kangnian at gustong hamarang. Pare, maglakas loob ka bang pumatay ng ibang tao kung manggahas siyang patayin ang ninuno ni Pang Chun? Huwag na nating pag-usapan. Mawawala na ang pamilya namin ni Ji. Sigaw ni Ji Yutang. Mapatla ang mukha ni Ji Kangnian, at nanginginig siyang umatras, mukhang malungkot at ayaw. Nanginginig ang boses ni Ji Yutang, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, Rulan. Ang kapatid kong si Ji Rulan, ang pumatay na inayos niya. Napapikit si Ye Fan, ang sagot na ito ay katulad ng kanyang hula. Ang taong labis na kinasusuklaman ng sarili at si Ye Wuyo ay si Ji Rulan, ang principal na babae. Narinig ito ni Ye Wuyo, na nasa likuran, na puno ng galit ang kanyang mga mata, at naikuyom niya ang kanyang mga kamay. Inayos ng kapatid mo. Paano nalaman ng iyong ama at anak? Lumingon si Ye Fan para magtanong. Si Ji Kangnian at Ji Yutang ay mukhang masikip, at si Ji Yutang ay umiwas din, sinabing, sa tingin mo ba napakalaking sikreto ito? Kami lang ang nakakaalam nito, bakit hindi alam ng tatay mong si Ye Longyuan? Bakit hindi ito alam ni Ye Longteng? Martial God, dapat alam niya. Si Ye Longteng, na nasa tabi niya, ay mapatla, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito itinanggi. Kumunot ang noo ni Ye Fan, hinala niya na si Ye Longteng ay sadyang nagpapanggap na walang alam, at agad na sinabing time, ipaliwanag mo kung ano ang nangyari noon. Napakasimple nito, huminga ng malalim si Ji Yutang at sinabi, noon, nakilala ni Ye Wuyo si Ye Longyuan noong siya ay isang espesyal na ahente sa Dragon Soul, at mayroon sila sa iyo. Dahil siya ang hari ng Doomsday Spy, para hindi ka talaga niya maipanganak, at hindi nila ito tatanggapin. Kaya nakiusap siya sa pamilyang Ye, at nais na iligtas siya ng aming pamilyang Shenlong at ang Fite sa kanyang sinapupunan. Ngunit si Ye Longyuan ay may kontrata sa kasal sa aking kapatid na babae, at siya ay isang ahente ng Doomsday Kingship, na naglalakas loob na makipagsapalaran upang maniwala sa kanya. Ako, naniniwala na ang isang especially iya na maingat na nilinang ng Doomsday Kingship ay talagang gustong sumali sa klan ng buong puso. Sa pagsasabing hindi maganda ang ginawa ng kanyang anak, ayaw niyang maging arbitraryo, kaya hinayaan niya ang Council of Elders na magdesisyon. Siyempre, hindi matanggap ng Council of Elders ang iyong mag-ina, ngunit buntis siya sa apo ng Diyos ng Digmaan, kahit na sabihin ng Diyos ng Digmaan na hindi siya makikialam, sino ang maglalakas loob na gawin ito? Ang walang awa na pag-atake sa paanan ng Kunlun Mountains. Nang maglaon, ibinigay ni Ye Wuyo ang kanyang cultivation base at ipinahayag ang kanyang determinasyon na maging isang ordinaryong tao. Bilang resulta, nang wala ang kanyang cultivation base, ito ay napakalamig, at ang kanyang pisikal na kondisyon ay lumala. Bilang karagdagan, naroon ka pa rin sa kanyang tiyan, at siya ay nagkasakit sa labas. Ang pamilyang Ye ay nagpadala ng isang matandang alipin upang palabasin siya sa Kunlun. Maya-maya, bumalik ang balita na siya ay nalaglag, wala ang bata, at siya ay umalis ng mag-isa. Ngayong wala na ang bata, at wala na ang cultivation base ni Ye Wuyo, wala nang magtatanong pa. Ngunit, hindi kayang hawakan ng papel ang apoy.
Matapos pakasalan ni Rulan si Ye Longyuan, natagpuan niya ang katulong na nagpaalis kay Nie Wuyo at nagtanong ng totoo. Noon ko lang nalaman na ipinanganak ka, at dinala ka ni Nie Wuyo. Ang matandang lingkod na iyon ay napakatanda na at namatay hindi nagtagal, ngunit natagpuan ni Rulan si Hu Shaoqin sa huwahay sa ilang mga bakas ng nakaraan. Kasama mo. Bagamat sinabi niyang hindi niya natagpuan si Nie Wuyo, si Hu Shaoqin ay isang babae na minsan niyang niligtas, karamihan sa kanila ay pinagkatiwalaan ni Nie Wuyo, kaya natural na siya ay itinuturing na isang grupo kasama si Nie Wuyo. Bilang may bahay ng pamilyang Ye, ang aking kapatid na babae ay sensitibo, at ang kanyang bawat kilos ay babantayan, syempre, hindi niya ito magagawa sa kanyang sarili, kaya siya ay lumapit sa akin at sa aking ama. Pagkasabi noon, lumakas ang loob ni Ji Yutang at same time na sinabi, Ye Fan, hindi ako magsisinungaling sa iyo, nagpadala nga ako ng killer noon para lasunin siya. Bilang isang kapatid, ginawa ko ito para sa aking kapatid na babae, at hindi ko ito pinagsisisihan. Dahil sina Ye Longyuan at Nie Wuyo, pasensya na kapatid ko. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit, hindi nagtagumpay ang pumatay sa huli, nalason lang si Hu Shaoqin. At hindi na bumalik ang pumatay para mabuhay. Akala ko ito ay lihim na proteksyon ng Diyos ng digmaan, kaya hindi ako nang ahas na magpadala ng sinuman upang gawin ito. Bilang karagdagan, pagkatapos mong makapasok sa bahay ampunan, dinala ka sa ibang bansa ng mga lumang pinuno, at wala kaming balita sa iyo. Si Ye Fan ay nakatayo doon ng mahabang panahon, at hindi siya masyadong nagulat nang malaman niya ang katotohanan. Natupad lamang nito ang karamihan sa kanyang mga orihinal na hula. Kung ikukumpara sa galit at puot, ito ay higit na isang gusot na nagpasakit sa kanya, at ang pagkakasala ni Hu Shaoqin, ang kanyang inampon. Kaya, Ye Longyuan, nasaan siya? Tanong ni Ye Fan. Nang hindi naghihintay na magsalita si Ji Yutang, ngumiti si Nie Wuyo sa kanyang likuran, saan pa kaya siya? Pagong, pumunta ako sa pintuan ni Ye upang lumuhod at magmakaawa ng higit sa 2 buwan, at hindi man lang siya nang ahas na makita ako. Ang pinakapinagsisisihan ko sa buhay ko ay 9 love ako sa isang duwag. Hindi duwag ang panganay kong kapatid. Bruha ka. Kung hindi ka lang naging especially iya at kinulam ang panganay kong kapatid, paano magkakaroon ng ganitong masamang relasyon? Galit na sabi ni Ye Longteng. Ako ay inampon ng Dharma King mula pa noong ako ay bata, at kasalanan ko kung bakit ako nagsilbi sa Doomsday Kingship. Kinulam ko siya. Hehe. Tumikim si Nie Wuyo, kung kasalanan ko talaga ang lahat, bakit si Ye Longyuan ay nananatili sa bahay? Huwag kang maglakas loob na tumayo at akusahan ako. Dahil sa konsensya niya, nilinlang niya ako na puno ng kasinungalingan, at pinabayaan ang aming mag-ina. Siya ay duwag at walang kakayahan, at wala siyang responsibilidad. Namula ang mukha ni Ye Longteng, ito ang lahat sa iyo. One-sided words. Ikaw. Tama na. Pinutol ni Ye Fan ang pagtatalo ng dalawa. Sa isang iglap, lumapit siya kay Ji Yutang. Tiningnan ni Ji Yutang ang walang ekspresyon na si Ye Fan at naramdaman na malapit ng tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ikaw. Maaari mo akong patayin, inaamin ko. Pero sinabi ko sa iyo ang totoo, mangyaring pakawalan ang anak ko. At, huwag mong ibigay ang iyong galit kay Wanqing. Kumislap ang mga mata ni Ji Yutang. Matibay na kulay. Kabanata 1342, kailangan ba talaga? 1342. Ang mga mata ni Ye Fan ay walang malasakit, at medyo pabiro niyang sinabi, kung ang iyong kakayahan sa paglalaro ay direktang proporsyonal sa iyong talento sa paglilinang, dapat ay mas makapangyarihan ka kaysa kay Ji Pangxu na iyon. Naningkit ang gilid ng mga mata ni Ji Yutang, at sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko na ang buong katotohanan, hindi ka pa ba nasisiyahan? Sinabi ni Ye Fan, patuloy mong sinasabi na gusto mong magpasa ng pasanin, at nagpapanggap kang ikaw ay mukhang handa mong isakripisyo ang iyong sarili para sa iyong anak at pamilya. Pero bagamat sinasabi mo na ikaw ang may pananagutan, ipinaubaya mo talaga ang utak sa iyong kapatid na si Ji Rulan. Sabi mo nagpadala ka ng killer para lasunin ako para mailabas ang galit mo sa sarili mong kapatid. Ampon na ina, ngunit bakit hindi mo ito ginagawa para sa iyong sarili? Kung napakabait mo sa iyong kapatid, bakit mo dinala si Ye Feng sa isang baluktot na daan at ginawa siyang isang mapagmataas na basura? Ikaw. Alam mo ba na si Ye Feng ang bumubuhay kay Ji Rulan, ngunit kung dinadala mo si Ye Feng sa maling paraan, matatawag ka ring mabuting kapatid. Namumutla ang mukha ni Ji Yutang at tumutulo ang pawis, ikaw. Hindi mo ako naintindihan. At si Ye Longteng sa gilid ay nagpakita ng galit. Kulay, natuklasan na nila na si Ji Yutang, ang tiyuhin, ay lihim na umaakay kay Ye Feng upang saktan, ngunit nang malaman niya, ito ay hindi na maibabalik. Ang ugali ni Ye Feng ay naging ganoon, at magiging lubhang mahirap na bumalik. Na-misunderstood kita. Ngumisi si Ye Fan, napaka-aktibo mo sa pagtulong kay Ji Rulan na mahanap ako, at gusto mo akong lasunin, hindi ka ba nag-aalala na ako ay magiging isang nakatagong panganib at mapipigilan si Ye Feng na maging tagapagmana ng pamilya Ye? Alam na alam mo, hanggat minana ni Ye Feng ang pamilyang Ye. Pagkatapos nito, natapos na ang Shenlong clan at ang Ye family. Gayunpaman, mula sa puntong ito ng pananaw, ikaw ay talagang isang mabuteng ama. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay talagang tinutulungan si Ji Hantian na maging bagong pinuno ng Shenlong clan.
Binibigyan ng daan. Sayang at hindi mo naiintindihan ang anak mo. Kahit isang beses ko lang nakilala si Ji Hantian, siya at ikaw ay ganap na naiiba sa isa't isa. Siya ay magiging isang karakter, ngunit sa kanyang sariling paraan, hindi sa pamamagitan ng intriga, at hindi limitado sa Shenlong ni Ji Yutang. Ang mga mata ay may bakas ng pagkalungkot, ngunit unti-unti din niyang napagtanto na ang kanyang anak ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Pero dumating na siya sa puntong ito, at hindi na siya makakabalik. Makakaasa na lang siya na balang araw ay maiintindihan ko ba ni Ji Hantian ang kanyang mabuting hangarin. Ano ang ibig mong sabihin? Itinaas ni Ji Yutang ang kanyang ulo na may luha sa kanyang mga mata, ngunit siya ay medyo kalmado. Malumanay na sinabi ni Ye Fan, gusto kong maunawaan mo, huwag mo nang subukang muli. Anong pagsasabuatan at pandaraya ang naglalaro sa akin, ang iyong buhay at kamatayan ang nasa isip ko. Ang ilang mga bagay, ayoko lang na ilantad ang mga ito sa nakaraan, hindi ibig sabihin na hindi ko alam. Bilang karagdagan, huwag gawing mahirap si Wan Qing para sa ganitong uri ng bagay sa hinaharap. Gawin. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Ji Yutang, ikaw. Hindi mo talaga ako pinapatay. Pinaglaruan ni Ye Fan ang lasa, bakit, hindi ka ba naniniwala? Sa totoo lang, nagdadalawang isip din ako, kailangan pa ba kitang patayin? Hindi. Huwag. Hindi na ako mangangahas na gumawa muli ng masasamang bagay. Kinawean ni Ye Fan ang kanyang kamay, umalis ka sa Purgatory Island, bago pa magbago ang isip ko. Sila. Tumakbo papunta sa airport. Hindi lang sila natakot kay Ye Fan, ngunit natakot din sila sa biglaang pag-atake ni Niewuyu, kaya hinding-hindi nila ito mapipigilan. Si Ye Longteng ay labis na ayaw, at siya ay nagmakaawa, Ye Fan, maaari mo ba talagang isipin ito? Si Yue ay naghihintay pa rin para sa iyo sa bahay. Ye Longteng ay hindi nang ahas na sabihin, sa katunayan, bago sila dumating. Nagkaroon sila ng ideya na gamitin si Ling Yue para pilitin si Ye Fan na bumalik sa clan. Ang sobrang lakas ng Fan, alam din nila na ang paggamit ng mga paraan na ito ay magkakaroon lamang ng kabaligtaran na epekto. Kung hindi mo sinasadyang hayaan si Ye Fan na hindi ibalik si Ye Fan sa clan, ngunit hayaang makapasok si Ye Fan sa Kunlun, ito ay ganap na matatapos. Sa makatuwid, sa sandaling ito, maaari lamang silang magpakita ng pagmamahal, sinusubukang gawing malambot ang puso ni Ye Fan at tingnan ang mukha ni Ling Yue. Talagang nagalit si Ye Fan nang marinig niya ito, at hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Ling Yue. Panahon na para pag-isipan niyang mabuti kung paano haharapin ang hindi malinaw na relasyong ito kay Ling Yue. Habang bumubuti ang lakas ni Ye Fan at lumalawak ang kanyang mga abot-tanaw, unti-unti siyang nabawasan ang takot na magalit si Su Qingzhou, dahil sa kanyang mga mata, ang relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae ay higit at higit na kayang harapin ng mahinahon. Walang panghihinayang gamot sa buhay, kailangan mo lang tiklop ang mga bulaklak kapag mayroon ka na. Kahit anong sabihin ng mundo tungkol sa kanya, kahit anong isipin ng mga babae sa paligid niya, gusto niya lang sundin ang sarili niyang puso. Tinatrato mo siya ng mabuti, hindi mo na kailangang magtanong tungkol sa iba pa, sabi ni Ye Fan. Maingat na sinabi ni Ye Chunhua, Ye Fan. Nang umalis ang Diyos ng digmaan, ibinigay niya kay Yue ang pinakamahalagang bakuran sa bakana ng ugat ng dragon. Ang lugar kung saan siya nakatira ngayon ay isang kayamanan na nakikita ng libu-libong clan practitioner. Kung hindi ka babalik, baka hindi siya makakatagal ng mag-isa. Masyadong na-pressure ngayon ang pamilya naming Ye. Natigilan si Ye Fan saglit, may ganoon ba? Hindi talaga maintindihan ang pagkakaayos ng Diyos ng digmaan. Gayunpaman, hindi madaling sundin ni Ye Fan ang kanilang kagustuhan. Alam ko, wala nang ibang gagawin, bilasan mo. Hindi ka welcome dito, sabi ni Ye Fan. May gustong sabihin si Ye Chunhua, ngunit pinigilan ni Ye Longteng, kailangang bamantong hininga ang matanda, alam niyang ang anumang pag-uusap ay hindi na nasisiyahan kay Ye Fan, kaya umalis siya. Pagkaalis ng lahat, lumapit si Heiji kay Ye Fan at nagtanong, hinayaan mo sila ng ganito. Hindi ba masyadong mura para sa kanila? Sila ang mga utak na nanakit sa biolohikal mong ina at pumatay sa iyong adoptive na ina. Kasabwat, Heiji, tumigil ka sa pagsasalita. Pinigilan ni Niewuyu ang kanyang mga nasasakupan. Lord Death, ang pagpatay sa kanila ay isang pagsisikap lang, at least inaalis na sila. Gustong ilabas ni Heiji ang kanyang galit para sa kanyang amo. Napabuntong hininga si Niewuyu, paano kung patayin mo sila? Kung gusto mo silang patayin, sa lakas ni Ye Fan, magagawa mo ito anumang oras. Ngunit, napakaraming tao sa pamilyang Shenlong noon, at alam ng mga nasa gilid ngunit walang sinabi. Papatayin mo ba silang lahat? Pagpatay. Wala silang may dudulot na mabuti sa atin, at hindi na babalik ang namatay na si Xiaoqin, magdadala lamang ito ng mas maraming problema at makakasakit ng mas maraming tao. Matalim na tiningnan ni Ye Fan si Niewuyu, at sa katunayan, ganoon din ang naisip niya. Siyempre gusto niyang ipaghiganti si Hu Xiaoqin, kung si Jirulan ang nasa harap niya, kanina pa niya ito pinatay. Gayunpaman, ang nangyari noon ay talagang pinapatay lang sina Jirulan at Ji Yutang, mabibilang ba ito? Kung ikukumpara sa magkakapatid na Ji, ang mas mahirap tanggapin ni Ye Fan ay si Ye Longyuan, ang kanyang biolohikal na ama, ang kanyang kawalan ng pagkilos. Bukod dito, napaka-weird din ng role ng Valkyrie.
Makatuwirang maaaring kalmayan ng Valkyrie ang lahat sa isang salita lamang, ngunit pinili ng Valkyrie na huwag makialam. Siguro sa hinaharap, kapag nakita ni Yefan si Jirulan, hindi niya maiwasang patayin ang babaeng iyon. Pero kailangan ba talaga? Kay Jirulan, na nawala ng anak at asawa, baka namatay siya, pero gumaan ang loob niya, di ba? Medyo naiirita si Yefan at medyo magulo ang kanyang mga iniisip, lalo na sa mukha ni Niewuyo, ang kanyang kalooban ay mas komplikado. Sally, dito ka magpadala ng maglilinis. Yung mga takot na bisita, pakipaliwanag sa kanila. Babalik muna ako sa kastilyo. Oo, Wang. Si Sally Ye at ang iba ay natural na walang tutol sa desisyon ni Yefan. Nang makitang aalis na si Yefan, mabilis na sumunod si Niewuyo, at sabik na sumigaw, Yefan. Pwede mo ba akong makausap? Kabanata 1343 ikaw ay wala ng iba pa. 1343. Huminto si Yefan, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy siya sa paglalakad palayo. Si Niewuyo ay nakatayo doon sa kawalan, na may walang katapusang kalungkutan at sakit sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya naabutan. Lumakad si Sally Ye sa tabi ni Niewuyo at mahinang sinabi, Madam, hayaan mo akong mag-ayos ng lugar para sa iyo na makapagpahinga. Ang iba ay pag-uusapan mamaya. Sa tingin ko, kailangan diniwang ng oras para huminahon at mag-isip tungkol sa isang bagay. Marahil dahil sa bloodline sa kanyang katawan, si Sally Ye ay may kakaibang pagkagusto kay Niewuyo, na nagsasanay ng black magic, at palagi niyang nararamdaman na ang dalawa ay may katulad na hininga. Natural, mararamdaman din ito ni Niewuyo. Sa unang pagkakataon na nakita niya ito, pinakagusto niya si Sally Ye sa mga babaeng ito. Bilang karagdagan, alam niya ang pinagmulan ng mga kababaihan sa paligid ni Yefan, at dahil alam niyang may espesyal na kahulugan si Sally Ye para kay Yefan mula pagkabata, natural siyang nagbigay ng higit na atensyon. Sige, salamat, Sally. Kung tutusin, si Niewuyo ay isa ring babae na nakaranas ng hangin at ulan. Mabilis siyang kumalma at nagplanong bumawi ng lakas. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin siyang mahalagang impormasyon na dapat ipasa kay Yefan, upang maunawaan ni Yefan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon ngayon. Sa kabilang banda, naglakad si Yefan pabalik sa kastilyo. Sa kalagitnaan, ang mga residente ng isla na nakakita ng makapangyarihang lakas ni Yefan, ang makapangyarihan at mayayamang negosyante mula sa labas, lahat ay nagpakita ng kanilang mga mata na makajos at sumasamba, at maraming tao ang nagsaya at bumati kay Yefan. Kahit na nakita ng maraming tao si Yefan, lumuhad sila sa gilid ng kalsada at sinamba siya. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang nakakita sa pagkamatay ng ika-6 na hari ng Doomsday at ang labanan sa pagitan ni Ji Pangchun. Orihinal na nanunood ng madilim na labanan, ang mga tao sa isla ay nakaramdam ng inis. Bilang A. Resulta, sa sandaling lumitaw si Yefan, pinatay niya si Ji Pangchun gamit ang isang espada. Ang pagdurog ng ganap na lakas ay ganoon kasimple. Ang lahat ng nakakita sa labanan ay nagkaroon ng bagong pag-unawa sa lakas ni Yefan, at ang prestihiyo ng Hell King na si Lucifer ay natural na magiging mas malakas. Walang duda na ang labanang ito ay magtataas ng posisyon ni Yefan sa ibang bansa sa isang bagong taas. Maraming tao ang nag-iisip na kahit ang hari ng Doom ay maaaring hindi kalaban ni Yefan. Sa araw na iyon, maraming maharlika at mayayaman ang dumating para magbigay-pugay. Naramdaman nilang kailangan pa nilang magdagdag ng mga regalo, at habang nakakapunta pa sila sa isla, subukan nilang hawakan ng mahigpit ang hita ni Inferno. Para naman sa 4 na Shenlong clan na bumalik sa Xia Kingdom, ang katotohanan na si Ji Pangchun ay agad na napatay sa pamamagitan ng isang espada ay hindi maitago. Sa oras na iyon, ang pangalan ni Yefan na, Sword God, ay natural na magiging partikular na nakakabingi sa Xia Kingdom. Patayin muna ang ninuno na si Xuanming, at pagkatapos ay patayin ang ninuno ng dragon, isang tao at isang espada, sapat na para manginig ang mga angkan sa buong mundo. Masasabing ang mga nagawa ni Yefan ngayon ay nakakainggit na sa lahat ng kabataang talento sa mundo. Sa mga lugar na hindi alam ni Yefan, napakaraming tao ang nagtuturing sa kanya bilang layunin ng kanilang mga pagsisikap at kanilang mga idolo. Wala ring pakialam si Yefan sa mga iyon. Siya ay naging mas malakas upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, at pati na rin upang matikman ang isang hindi mailarawang pakiramdam ng tagumpay. Higit pa rito, sa oras na ito, si Yefan, dahil sa paglapit ni Niewuyo, ay nagpasakit ng kanyang puso at nakaramdam ng kirot ang kanyang dibdib. Bored, cloudy ang isip ko, wala akong marinig sa labas. Pumasok siya sa kastilyo, hindi pinapansin ang mga pagbati ng mga katulong, at umakyat sa ikalawang palapag, nagbabalak na pumasok sa kanyang silid at humiga sandali. Isasara na sana ang pinto pagkapasok niya pero may babaeng tumakbo papasok. Yefan, tinatawag kita. Bakit hindi mo ako pinapansin? Si Chu Yunyao ay labis na nanlumo, tinawag niya si Yefan ng ilang beses, ngunit ang lalaki ay parang zongsi, at hindi siya marinig. Bumalik sa katinoan si Yefan at pinilit na ngumiti, Xiao Yao Yao, anong problema? Nagpadala ako ng drone para hanapin ka, saan napunta ang drone? Tanong ni Chu Yunyao. Napabuntong hininga si Yefan, nahulog ito sa bunganga at nasunog ng lava. Bakit ka pumasok sa bunganga?
Nagtaka si Chu Yunyao. Sinabi ni Ye Fan, dahil nagpractice ako ng mga pagsasanay sa loob. Tinitigan ni Chu Yunyao ang lalaki ng ilang segundo, at hindi napigil ang basahin ang dalawang salita, perverted. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, may gagawin ka pa ba? Oo, nagkataong planong buhayin si Angel, at may bagong pag-unlad sa laboratorio. Ang medicinal extraction device ay nangangailangan ng pisikal na pagsusuri kay Yang Shenji. Bilang karagdagan, ang pagkuha ng aura mula sa prehistoric stone. Magsisimula na ang device ng mga klinikal na pagsubok. Sinabi ni Chu Yunyao, matagal ka nang hindi bumabalik, bilisan mo at tingnan mo. Sumimangot si Ye Fan, nag-alinlangan, umiling, at sinabing, mamaya na lang, gusto kong mapag-isa, at ngayon ay naninikip na ako sa dibdib. Ang sikip ng dibdib. Nag-practice ka na sa lava, at naninikip ka pa rin sa dibdib. Dahil ba hinanap ka ng nanay mo kaya masama ang pakiramdam mo? Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa lalaki, napakamahal mo ba? Ye Fan nakaupo sa gilid ng kama, bumantong hininga siya, hindi mo maiintindihan, isang babaeng hindi nagkikita ng mahigit 20 taon at ganap na estranghero ay biglang naging biological na ina. Last time I met, she said she was my tia, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Pinag-cruise ni Chu Yunyao ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabing, tama ka, hindi ko talaga maintindihan, sino ang gumawa sa akin ng personality disorder. Anong klaseng gulo ng emosyon ng tao, hindi ako interesado. Ngunit nandito ka malungkot, masikip ang dibdib, sakit sa puso, iniisip ang pag-aaksaya ng oras, interesante ba? Ang mga tao sa laboratorio ay naghihintay pa rin sa iyo. Maaari mo bang gugulin ang iyong lakas sa pagkakaroon ng ano ang ibig sabihin nito? Natahimik si Ye Fan saglit, Xiao Yao Yao, hindi mo maiisip ang lahat ng katulad mo, at madali mong haharapin ang anumang emosyonal na problema. Ano ang emosyon? Ito ay ilang mga hormone lamang. Sinabi ni Chu Yunyao, nag-aaral ka ng medisina, hindi mo ba alam ito sa iyong sarili? Kailan? Ang mga tao ay na-stimulate, naglalabas sila ng maraming hormones, adrenaline. Pagkatapos ang mga hormone ay magpapataas ng asukal sa dugo at magpapataas ng supply ng dugo sa puso. Ang isang malaking halaga ng mga hormone na umaabot sa puso sa isang maikling panahon ay makabuluhang magpahina sa aktibidad ng myocardium, sa gayon ay nakakaapekto sa kakayahan ng puso na magbigay ng dugo. Ibig sabihin, sumasakit ang iyong dibdib, masikip, at kinakapos ng hininga. Iyon ang tinatawag mong emosyonal na problema ng inaanak. Sa pagsasabi niyan, umiling si Chu Yunyao ng masama. Kung ang tao ay kontrolado ng sarili nilang emosyon, alipin lang sila ng kanilang utak. Ito ay walang pinagkaiba sa pagiging lasing at mabihag sa alak at pagkatapos ay mabaliw sa alak. Yung iba lang, hindi ko inaasahan. Ganyan ka lang. Pagkatapos ng malamig na singhot, tumalikod si Chu Yunyao at aalis na sana. Pero, tumayo si Ye Fan, niyakap siya mula sa likod, at pagkatapos ay itinulak siya pababa. Sa malaking kama, diniinan ni Ye Fan ang babae at diretsyong tumitig sa kanyang maningning na mga mata. Si Chu Yunyao ay hindi natakot, at binuksan ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Matapos manood ng higit sa 10 segundo, ang walang malasakit na mukha ni Ye Fan, na may mapait na ngiti, maaari mo akong hikayatin sa ganitong paraan. Ngunit, kung labis mo akong pinasigla, hindi ka ba natatakot na pagsilbihan ng batas ng aking pamilya? Sino ang nagsisikap na kumbensihin ka? Itigil ang pagiging makasarili at huwag ipagpaliban ang aking eksperimento. Dalawang itinulak ni Chu Yunyao ang lalaki, ngunit hindi niya ito itinulak palayo. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabing, ano ang dapat kong gawin, magiging bihag na naman ako ng utak ko, sa pagkakataong ito ang mga hormones at adrenaline ay nagtutulak sa akin na gawin ang isang bagay sa iyo. Order na kayo. Ikaw, may sakit ka, hindi nakasara ang pinto. Hindi napigilan ni Chu Yunyao na kabahan, pagkatapos ng lahat, may dadaan sa anumang oras sa kastilyo. Siyempre may sakit ako, pwede ba kitang makasama, isang babaeng neurotic. Tumawa si Ye Fan at humalik. Kabanata 1344 na isang pares. 1344. Makalipas ang mahigit isang oras, lumabas ng silid sina Ye Fan at Chu Yunyao at naglakad papunta sa laboratorio. Si Chu Yunyao ay hindi masyadong natural na lumakad, at nagreklamo, hindi mo ba ako pwedeng hayaang maligo bago pumunta? Okay lang panasan ito, malagkit ito. Hindi komportable ang paglalakad. Ano ang lalaban mo, hindi ka naman nagmamadali kanina. Gusto mo pumunta ako para tingnan ang resulta, bilasan mo at umalis ka. Sabi ni Ye Fan, niyakap ang mga balikat ng babae. Napakamamadali mo ngayon. Bakit ang tagal mo ngayon? Galit na sabi ni Chu Yunyao. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, hindi ito isang bagay na makokontrol ko, malakas ako. Kausap niya, napadaan si Sally Ye. Wang, anong pinagsasabi mo? Hindi makalingon si Sally Ye. Anong matagal? Ngumiti si Ye Fan at sinabing, wala, Sally Ye, may kinalaman ka ba sa akin? Well, wala lang, ay napag-usapan na namin ang mga follow-up na usapin, at pagkatapos ay inayos na manirahan si Mrs. Death sa maliit na patio sa Southern Slope, at ipaalam sa iyo, sabi ni Sally.
Natahimik sandali si Yefan, pagkatapos ay tumango, okay, I see, okay lang ba ang injury mo? Ngumiti si Saliye at umiling, naka-recover na ako. Mabuti naman, inabot ni Yefan at hinawakan ang buhok ng babae, pupunta ako sa laboratorio. Sa harap ni Chu Yunyao, na naantig ng ganito ni Yefan, medyo nahihiya pa rin si Saliye, at nagtanong siya na may bahagyang pamumula, ito ba ang plano ng muling pagkabuhay ni Angel, malapit na bang magtagumpay? Dapat malapit na, I think after Angel's resurrection, she will like your big sister. Pagkatapos ng lahat, Saliye, napakagaling mong mag-alaga ng iba, kailangan mong umasa sa iyo upang makabawi sa kanyang mga aralin at makabawi sa mga nakaraang taon, nakangiting sabi ni Yefan. Inaasahan din ito ni Sally, well, I also really want to meet her. After all, without her, we wouldn't be where we are today. Para kay Saliye, napaka-espesyal din ng pagkakaroon ni Angel. Kung wala na, pwede siyang pumunta sa basement para makita si Angel na natutulog sa basement nitong mga taon, which is her exclusive privilege. Gaya ng naisip ni Yefan, binigyan siya ni Saliye ng pananampalataya na mabuhay noong bata pa siya. Nang siya ay lumaki, si Angel ang nagpabalik sa kanya ng kanyang pagkatao at ang kahulugan ng buhay. Ang dalawang batang babae, sa magkaibang panahon, ang tumulong kay Yefan na baguhin ang kanyang buhay. Labis ang pasasalamat ni Saliye na binigyan ni Angel si Yefan ng bagong buhay at nagising ang maliwanag na bahagi ni Yefan. Dahil dito, nakaramdam ng simpatiya si Saliye para kay Angel. Subconsciously, ituturing din ni Sally si Angel bilang isang nakababatang kapatid na babae, at kung minsan ay pumunta sa basement upang sabihin ang isang bagay kay Angel, at maging isang tagapakinig. Kahit si Yefan ay hindi alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Bukod dito, marahil dahil sa mga kanluranin, kumpara sa ibang mga babae sa paligid ni Yefan, si Saliye ay magiging mas palakaibigan kay Angel. Matapos dumating sina Yefan at Chu Yunyao sa laboratorio, sinuri nila ang mga kagamitang medikal na nilikha ng grupong ito ng mga eksperto. Ito ang crystallization ng karunungan na nilikha ng mga advanced na siyentipiko at teknolohikal na mga teorya at teknolohiya sa akses ng mundo. Bagamat may kaunting agwat pa rin sa teknolohiya sa akses ng mundo, kung tutuusin, ang ilang mga pangunahing teknolohiya tulad ng mga hilaw na materyales ay hindi maaaring mabuo ng maayos, ngunit hanggat ang epekto ay nakakatugon sa mga kinakailangan, ito ay magiging maayos. Matapos magsagawa ng mga eksperimento si Yefan kay Yang Shenji, nalaman niya na ang bagong device na ito ay maaari talagang mag-inject ng mga nakapagpapagaling na katangian sa organismo ng perpekto nang hindi nasisira ang mga cell at tissue. Napakahalaga nito, dahil napakarupok ng katawan at utak ni Angel, at kailangan niyang mahigpit na kontrolin ang bawat bakas ng gamot. Pagkatapos, tumingin si Yefan sa biochemical cabin na ginawa ni Chu Yunyao. Matapos ilagay ang isang piraso ng sinaunang panahong bato sa isang nakapirming lalagyan, ang likas na espiritual na enerhiya ay magsisimulang pumasok sa cabin. Hindi inaasahan ni Yefan na ginawa ni Chu Yunyao ang mga kinakailangang kasangkapan ng napakabilis, at muli ay nakakuha ng bagong pag-unawa sa mga talento sa siyensya at teknolohiya ng babaeng ito. Mukhang walang kumpiyansa si Chu Yunyao na magsanay ng cultivation. Talagang posible para sa kanya na gumamit ng teknolohiya upang makamit ang mahabang buhay. Habang pinag-uusapan ni Yefan at ng team ang mga detalye ng susunod na proteksyon sa seguridad, nakatanggap si Saliye ng mensahe isang tao mula sa angkan ng Phoenix ang gustong makita si Duyuner. Natigilan si Yefan nang marinig niya ang balita. Matapos makaramdam ng kung ano sa kanyang puso, hiniling niya kay Saliye na payagan ang kanilang eroplano na makapasok sa Purgatory Island. Nagmamadali ding umalis si Yefan sa laboratorio, bumalik sa kastilyo, at natagpuan si Duyuner. Nagsasanay pa rin si Duyuner, at nang marinig niya ang mga tao mula sa angkan ng Phoenix na lumapit sa kanya, ang babae ay parehong nataranta at medyo komplikado. Kuya Yefan, si Sister Xiao ba? Lumapit siya sa akin. Bakit? Nang makita ni Yefan ang hitsura ng pagkataranta ng babae, sinabi na lang ni Yefan, sandali lang, anuman ang mangyari, sundin mo lang ang sarili mong katapatan. Mag-isip, maghusga, ako na ang bahala sa iba. Tumingin si Duyuner kay Yefan, huminga ng malalim, at tumango ng nakangiti. Sa reception room ng kastilyo, nakaupo si Yefan kasama sina Duyuner, Saliye at iba pang mga babae, naghihintay sa angkan ng Phoenix na pumasok. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong tao. Si Xiao Fengshan at ang anak na babae ni Xiao Ziner, at may isa pang tao, ang ninuno na si Wang Yuzhan. Mayroong dalawang henerasyon ng mga babaeng Phoenix ng sabay-sabay, na nagpapakita ng katapatan ng angkan ng Phoenix. Kilala ni Xiao Ziner ang marami sa mga taong naruroon at binati ang isa't isa. Nang tumingin kay Duyuner, si Xiao Ziner ay halatang medyo hindi natural. Tumingin si Xiao Fengshan kay Duyuner na may bakas ng pangamba sa kanyang mga mata, na may halong damdamin. Giggle, Yefan, ang ganda talaga ng lugar mo, may enjoy mo ito. Hinayla ni Wang Yuzhan ang isang upuan at umupo, at nagsimulang makipag-chat ng nakangiti. Naramdaman ni Yefan na napaka-interesante din ng masayang matandang babae na ito, at sinabing, kung gusto mo, maaari kang manatili ng ilang araw pa, huwag mo lang itong sunugin.
Sinabi ni Wang Yushan na may hitsura ng panghihinayang, ang ninuno na ito ay gustong maglaro ng higit pa, ngunit sa kasamaang palad ay mayroon pa ring negosyong dapat gawin. Gayunpaman, talagang kamangha-mangha ka, narinig ko na si Ji Pangchun ay pinatay. Mabilis na kumalat ang balita. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Marahan na bamantong hininga si Xiao Ziner, ito ay hindi isang maliit na bagay, ang mga tao sa pamilya ni Ji ay malamang naasar. Tumingin si Xiao Ziner kay Ye Fan na may bakas ng ayaw. Noong unang panahon, ang lakas ng dalawa ay halos pareho, ngunit ngayon. Hindi na niya makita ang anino ni Ye Fan. Hindi na intindihan ng dalaga. Ayon sa kanyang bloodline, ang kanyang Phoenix bloodline ay hindi mas mababa kaysa sa Shenlang bloodline, at siya ay naglilinang ng husto sa lahat ng oras. Ganyan ka ba talaga katanga? Nag-aatubili si Xiao Ziner na aminin ito. Hindi pa niya nakita kung paano nilinang ni Ye Fan. Kung may pagkakataon, gusto niya talagang panuurin ito. Ano ang nangyari sa pamilya Ji? Wala itong kinalaman sa akin, mahinang tanong ni Ye Fan, ano ang hinahanap mo ngayon? Kinakabahan ding hinawakan ni Du Yuner ang kanyang palda gamit ang dalawang kamay, kinagat ang ibabang labi, at puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata. Hindi umimik ang ama at anak na babae ng pamilya Xiao, ngumiti si Wang Yushan at sinabing diretso sa punto, hindi mo ba naisip na matagal na ang nakalipas, kailangan nating bumawi sa mga nakaraang pagkakamali at iuwi ang Phoenix sa iyo. Nakangiting tumingin si Wang Yushan kay Du Yuner, at sinabing, anak, nalaman ko na nalinang ka na sa larangan ng pagpino ng katawan, bagamat hindi ko alam kung bakit ka mabilis na umunlad. Ngunit ang iyong paglilinang ay mabilis, na isang magandang bagay, at dapat mong malaman ito ngayon, hindi ka ba isang ordinaryong tao? Karamihan sa mga taong naruroon ay hindi alam ang background ni Du Yuner, at hindi nila maiwasang mapatingin sa babae ng may pagtataka. Ang katawan ni Du Yuner ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay mabilis na humihingal, tumingin sa paligid, siya ay nag-aalangan at nalilito. Bagamat siya mismo ay matagal nang nahulaan ang posibilidad na ito, pagkatapos ng lahat, hindi siya natatakot sa apoy, at paulit-ulit siyang hinahanap ni Xiao Ziner, na lubhang kainahinala. Ngunit, ang haka-haka ay naging katotohanan, at mahirap pa rin para sa kanya na kumalma. Pakiramdam. Yuner. Medyo nabulunan si Xiao Ziner, ngumiti ng paumanhin, I'm sorry, itinago ko ito sa iyo. Ikaw ang half-sister ko, ang Wangyu sa katawan mo, at ang Fenggayu ko, it's a pair. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Xiao Ziner ang kanyang jade pendant at inilagay ito sa mesa. Inilabas din ni Du Yuner ang kanyang jade pendant. Nagkatinginan ang magkapatid, at ang kapaligiran sa bulwagan ay tila nagyelo sa paglipas ng panahon. Nagpasya ang Kabanata 1345. 1345. Hindi lubos na maunawaan ng mga bystanders ang mood ni Du Yuner sa oras na ito, ngunit lahat ay nakaramdam ng saya at pagkabalisa para sa babae. Ang masayang bagay ay sa wakas ay hindi na siya ulila, at ang nakababahalang bagay ay masyado niyang matagal na hinintay ang araw na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, humajijek si Wang Yushan at sinabing, napakagandang larawan, Yuner, ang aming Phoenix clan na hindi ka kayang hawakan ng mag-isa dahil hinayaan kang magdusa sa labas. Kasalanan din ng tatay mo, wala kang masabi sa clan, pero grabe ang effort ni Lolo para mapanatili kayong mag-ina. Si Xiao Fengshan ay medyo napahiya sa kanyang tabi, ngunit higit pa sa isang pakiramdam ng pagkakasala. Bahagyang nanginig si Du Yuner, at sinabing, ako. Ang aking ina. Buhay pa ba siya? Oo, sa pagkakataong ito nandito kami para sunduin ka at bumalik sa Phoenix Clan, para lang pagsamasamahin ang iyong mag-ina at muling pagsamahin ang iyong pamilya. Ngumiti si Wang Yushan. Agad na nagtanong si Du Yuner, bakit ako inilagay sa isang welfare home noon? Nahihirapang sinabi ni Xiao Fengshan, anak. Mahirap ipaliwanag kung ano ang nangyari noon. Ako ang isang ama. Pasensya na sa iyong mag-ina. Ang iyong ina ay hindi ka gustong iwan. Tiningnan ni Du Yuner ang kanyang biolohikal na ama na may malinaw na mga mata, ang lalaking ito na dapat ay pinakapamilyar, ngunit lubhang hindi pamilyar. Nang makita ito, hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa, napakamaalalahanin ninyo, sinadya ninyong hindi dinala rito ang ina ni Yuner, para lang mapasama si Yuner sa angkan ng Hui. Haha! Ngumiti si Wang Yushan at sinabing, Ye Fan, bakit sa tingin mo kami ay napakaplano? Ang ina ni Yuner ay hindi nilinang, kaya hindi ito kailangan para sa mahabang paglalakbay. At saka, si Yuner ay isang once-in-a-millennium Phoenix girl. Maaari lamang siyang tretuhin ng angkan ng Phoenix sa lahat ng posibleng paraan nang hindi siya binubuli. Bumalik siya sa amin, hindi mo kailangang mag-alala, pagkatapos ng lahat, si Feng Wulan ang kanyang tahanan. Kapag bumalik si Yuner, hindi dapat kasing simple ng family reunion, di ba? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Walang magawang sinabi ni Wang Yushan, iyan ang sinabi ko. Paano tayo magkakaroon ng puso na hayaan ang gayong bata na harapin ang ganoong kalaking bagay? Bata pa si Yuner, natural na haharapin namin ang mga bagay sa pagitan ng mga matatanda. Gusto lang naming maging magaling kung tutuusin, malaki ang utang na loob namin sa kanya para linangin si Yuner. Tsaka dumating lang kami para yayain si Yuner pabalik, at hindi namin siya kinidnap. Kung ayaw niya, natural hindi namin siya pinipilit.
Napapikit si Yefan, alam talaga ni Huang Yushan ang sasabihin. Hindi katakataka na ang huling pagkakataon ng Xuanming clan, at ang pagbisita sa Purgatory Island sa pagkakataong ito, ay ginawa niya lahat. Lumingon si Du Yuner sa sandaling ito at mahinang nagtanong, Brother Yefan, alam mo na ba ang tungkol dito? Hindi na ito itinago ni Yefan, tumanggo at sinabing, Yuner, ang bagay na ito. Ito ay may kaugnayan sa iyong kaligtasan, hindi ko sinasadya na itago ito sa iyo. Alam ko, dapat ay ginagawa mo ito para sa aking kapakanan, kaya hindi kita masisisi. Ngunit gusto ko lang malaman ang katotohanan ng taon. Kung sasabihin mo lang sa akin ay maniniwala ako ng 100%. Giit ni Du Yuner. Nang marinig ito, sina Huang Yushan at Xiao Fengshan ay parehong tumingin kay Yefan ng kakaiba. Nag-isip sandali si Yefan, pagkatapos ay tumanggo at sinabing, okay. Alam ko ang alam ko, at sasabihin ko sa iyo ngayon. Kaagad, sinabi ni Yefan kay Du Yuner ang tungkol sa masamang nakaraan ng pamilya Xiao. Iyon lang ang alam ko, at hindi ko alam tungkol sa iyong ina na buhay pa, sabi ni Yefan. Matapos itong marinig ni Du Yuner, natigilan siya ng matagal. Siya ay malambot ang puso. Ang unang bagay na naisip niya ay hindi ang kanyang sariling paghihirap at kapalaran, ngunit ang kambal na kapatid na si Xiao Ziner ay namatay. Bagamat kalokohan ang kanyang hitsura, pagpatay sa sanggol na babae, ngunit sa damdamin, ito ay magpaparamdam sa iba. Sister Ziner. I'm sorry, hindi ko inaasahan na mangyayari ito, ikaw. Napupuot ka ba sa akin? Humingi ng tawad si Du Yuner kay Xiao Ziner. Saglit na natigilan si Xiao Ziner, pagkatapos ay ngumiti ng walang magawa, tanga, paano magkakaroon ng katulad mong hanggal na babae, kasalanan mo ba ito? Hindi mo kontrolado ang kapanganakan mo. Kung galit ako sa iyo, bakit palagi kang hinahanap sa nakaraan? Nakahinga si Du Yuner, salamat. Sister Ziner. Tumanggo si Huang Yushan na may kasiyahan, oo, kahit na si Yuner ay nakatira sa ibang bansa mula noong siya ay bata, siya ay may likas na mabait na puso. Ang Wu Jiushan ay lubhang nakakatulong. Ang mga taong ipinanganak na may marangal at banal na dugo sa Phoenix Bloodline, dalisay at tuwid ang pag-iisip, ay mas mauunawaan ang tunay na kahulugan ng kakaibang sining na ito. Yuner. Ibinalik ng lolo mo ang nanay mo sa clan, umuwi ka sa amin, si iyo nanay mo, maging totoong ikaw. Ikinuyong ni Du Yuner ang kanyang mga kamay, tumingin kay Yefan sa likod niya, nag-isip sandali, at sinabing, Brother Yefan. May sasabihin ako, gusto kitang makausap ng mag-isa. Tumanggo si Yefan, tumayo at dinala si Du Yuner sa isang viewing platform sa labas ng kastilyo. Umihip ang simoy ng dagat, hinaplos ni Du Yuner ang magulong bangs, at huminga ng dalawang malalim, Brother Yefan. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Si Yefan ay kumuha ng sigarilyo, sinindihan ito para sa kanyang sarili, tiningnan ang namumula na mukha ng babae, at nakangiting sinabi, paano ba yan, kinakabahan ako. Bigla akong naging Phoenix Clan ng Phoenix Clan, at napakaraming kamag-anak, mula sa isang orphan ay naging mga babae na may mga magulang at kapatid na babae. Napahawak si Du Yuner sa kanyang dibdib, ako. Nahulaan ko talaga ito dati, ngunit hindi ko inaasahan. Napakakomplikado ng mga bagay. Oo, pero ngayon, aalis na ang mga ninuno na iyon, gusto ka nilang protektahan. Sa tingin ko ang pamilya Xiao ang mga taong iyon sa ikapitong ugat ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa iyo. Sinabi ni Yefan, nakapagpasya ka na ba, gusto mo bang bumalik? Tumanggo si Du Yuner, nagdesisyon na lang ako, gusto kong bumalik. Gusto kong makilala ang aking ina, at gusto kong pasalamatan ang aking lolo, kung wala siya, matagal na kaming wala ng aking ina. Iniwan ka niya sa orphanage, ano ang dapat ipagpasalamat? Umiling si Yefan, hindi. Sinabi ni Du Yuner, kung hindi niya ako nakilala, bakit niya ako binigyan ng Wang Yo? Natigilan si Yefan saglit. Nang marinig ang sinabi ni Du Yuner, naging makabuluhan ito. Kinilala talaga ng Xiao Huang na ito ang apo sa kanyang puso. Ngumiti si Yefan, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ng dalaga, ikaw. Mabait ka, marahil ito ang relasyon na nilinang ni Dean Lee. Kung pupunta ka sa angka ng Hui at Binubuli, dapat mong sabihin sa akin, I will stand up for you, you are my woman. Namula si Du Yuner at tumanggo, hindi naman sa hindi na ako babalik sa hinaharap, paano ako magiging willing sa lahat ng nandito, at sa mga bata sa orphanage. Hindi maiwasang mapaisip ni Yefan, Yuner, dahil nakapagdesisyon ka na, ano ang gusto mong sabihin noong tinawag mo ako? Kinagat ni Du Yuner ang kanyang pang-ibabang labi, na parang nakapagdesisyon na siya, at sinabing, bagaman sinabi ko na, maaaring galit ka, ngunit gusto ko pa ring sabihin. Brother Yefan, mangyaring maging mabait kay Lady Death, huwag kang masyadong magwalang bahala sa iyong ina, okay? Kabanata 1346 Hindi. 1346. Bahagyang lumubog ang mukha ni Yefan, huminga siya ng malalim na sigarilyo, inilabas ito, at sumimangot, lumapit ka sa akin, para lang pag-usapan ito. Medyo kinabahan din si Du Yuner nang makita niyang nagbago ang mukha ng lalaki, ngunit iginiit pa rin niya, gusto kitang makausap sa orihinal sa loob ng 2 araw, ngunit aalis na ako ngayon, natatakot ako na hindi pa huli ang lahat.
Natahimik sandali si Yefan, pagkatapos ay nagsabi, ang sitwasyon ko ay hindi katulad ng sa iyo. Ako mismo ang gagawa. Harapin. Nagpout si Du Yunner at sinabing, Brother Yefan. Alam mo kung bakit, hindi ko ba masisisi ang mga magulang ko? Ikaw tanga na babae, malambot ang puso mo sa lahat, paano mo masisisi ang iyong mga magulang? Umiling si Yefan at bumantong hininga. Sinabi ni Du Yunner, hindi, dahil sinabi ni Pangulong Lee sa akin ang ilang mga salita noon. Sumimangot si Yefan, ano ang sinabi ni Pangulong Lee? Sinabi niya na kung isang araw, makikita ko ang aking sarili na mga magulang, huwag isipin ang pagkamuhi sa kanila sa unang pagkakataon, ngunit subukang unawain. Dahil ang mga magulang ay dating mga bata lamang, at hindi nila alam kung paano maging mga magulang kapag sila ay ipinanganak. Kailangan din nilang matuto at umunlad. Ngunit lahat ay nagkakamali. Kung tayo ay mga magulang noon, baka wala tayong magagawa kaysa sa kanila. Ang pagiging malapit na kamag-anak at pamilya ang pinakadakilang kapalaran sa mundo, at dapat natin itong pahalagahan, hindi tanggihan, Du Yunner affectionately. Hindi napigilan ni Yefan na mawala saglit, at hindi siya nag-react hanggang sa masunog ng upos ng sigarilyo ang kanyang daliri. Ngumiti siya, the way you talk, you really look more and more like Dean Lee. Ano? I just think Dean Lee is right. Kung tayo ang magiging Parents of the Year, mas marami. Good choice ba ito? Masakop ba talaga nito ang lahat? Nakita ko ang mga mata ni Mrs. Death, talagang nagmamalasakit siya sa iyo, at narinig kong sinabi ni Heiji na tinulungan kanya ng palihim noon, pinuprotektahan ka. Masakit din siguro ang naranasan niya. Kung ayos lang talaga ang lahat, paano kanya iniwan sa loob ng maraming taon? Sabi ni Du Yunner. Huminga ng malalim si Yefan at nakangiting sinabi, okay, pangako ko sa iyo, makikipag-chat ako sa kanya. Nakinig si Du Yunner na may masayang ekspresyon, tumango at sinabing, sana lang Kuya Yefan ay makakasama mo rin ang iyong mga magulang. Noong mga bata pa tayo sa orphanage, hindi ba't lahat tayo ay umaasa sa mga bituin at buwan, naghihintay sa ating mga biolohikal na magulang na sunduin tayo at umuwi. Hindi mo matatanggihan ang kabaitan nila dahil lang sa paglaki mo at mas maganda ang buhay mo. Nagpanggap si Yefan na may manhid na anit, hinawakan ang kanyang buhok at sinabing, oh. Yunner, bakit bigla kang naging matandang babae? Hindi pa tapos, hindi ka dapat sinapian ni Direk Lee, di ba? Humph. Hindi naman. Tapos hindi ko sasabihin. Binigyan siya ni Du Yunner ng isang galit na tingin. Ngumiti si Yefan at niyakap ang batang babae, hinaplos ang kanyang buhok, at sinabing, pagkabalik sa angkan, tandaan na makipag-ugnayan. Kung ikaw ay mali, dapat mong sabihin sa akin, kung hindi, kung ito ay natuklasan ko, at ang kahihinatnan ay magiging mas seryoso. Naiintindihan. Well, I see, hindi nila ako dapat ay bully. Kung tutusin, Kuya Yefan, napakalakas mo, matamis ding niyakap ni Du Yunner ang lalaki. Matapos magatubili na magsalita ng ilang matatamis na salita, sinabi ni Yefan na bumalik sa kastilyo kasama si Du Yunner. Si Huang Yuzhan at Xiao Fengshan ay lubos na nagpapasalamat at natutuwa nang malaman na pumayag si Du Yunner na bumalik sa angkan. May iniisip si Yefan at sinabi kay Xiao Zinner, Zinner, sumama ka sa akin, may pag-iisipan ako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi maiwasan ng lahat na magmukhang kakaiba, bakit gusto nilang lumabas para sa pribadong chat. Si Xiao Zinner ay nakaramdam ng kaunting kakaiba sa kanyang puso, ngunit tumango siya, tila wala siyang pakialam. Kailan? Lumabas siya, diretsyong sinabi ni Yefan, tandaan mo. Noong nakaraang pagkakataon, ang gintong ahas ay gumawa ng kaguluhan sa Qingshan Lake. Isinuko ko ang gintong ahas. Pupuste ka ba laban sa akin? Nagulat si Xiao Zinner, pagkatapos ay ngumuso, syempre naaalala ko, hindi ako magiging bastos, ano ang problema? Tumango si Yefan at nakangiting sinabi, sabi mo may ipapangako ka sa akin. Hindi napigilan ni Xiao Zinner na kabahan at sinabing, tama. Anything is fine, right? Nakangiting sabi ni Yefan. Hindi napigilan ni Xiao Zinner na magkaroon ng ilang espesyal na imahe sa kanyang isipan, nilunok ang kanyang lalamunan, bumilis ang tibok ng kanyang puso, ikaw. Sabihin mo muna, basta hindi masyado. Okay lang yan. Ngumiti si Yefan at ikanaway ang kanyang kamay, hindi ito magiging sobra, talagang napakasimple lang, gusto lang kitang mapag-isa, sa pribado. Hindi, masyado kang madumi. Namula si Xiao Zinner at direktang hinampes siya. Putulin ang mga salita ni Yefan. Natigilan si Yefan, at nalilitong sinabi, ano ang masasabi ko, marumi ito. Hindi ba't ang pakikipag-ugnayan lamang ng pribado? Ito ay marumi rin. Nagulat si Xiao Zinner, link. Contact. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, nag-aalala lang ako na may problema si Yunner sa clan, hindi mo ba alam ang ugali niya, tapat siya at madaling mabuli. Umaasa ako na ikaw, bilang kanyang kapatid, ay makatagpo ng ilang mga paghihirap, maaari mong sabihin sa akin ng pribado. Pagkatapos ng lahat, sa angkan ng Phoenix, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Namula si Xiao Zinner at tumulo ng juice, na sobrang nakakahiya, mali ang iniisip niya. Napansin din ni Yefan na may mali, at ngumiti ng kakaiba, hoy, Xiao Zinner. Hindi mo akalain na igagamot kita.
Shut up! Wala akong naisip. Galit na sinabi ni Xiao Ziner, at saka, sino ang nagpatawa sa iyo ng mura? Anong nangyari sa akin? Hindi man lang ako makatawa. Si Ye Fan ay labis na naagrabyado. Hindi na makapaghintay si Xiao Ziner na sunugin ang hamak na ito hanggang sa mamatay, nailabas siya para sa isang maliit na bagay at sabihin sa kanya ng palihim, ang sakit talaga. Lumabas ka sa akin, iyon lang. Tanong ni Xiao Ziner. Tumango si Ye Fan at matigas na sinabi, para sa akin, ito ay isang napakahalagang bagay, hindi ko maaaring hayaan si Yuner na magdusa ng kahit kaunting hinaing. Talagang binalak ni Ye Fan na hilingin kay Su Qingzhou na magpadala ng isang tao upang subukang bantayan ang sitwasyon sa angkan ng Phoenix upang doblehin ang insurance. Hindi napigilan ni Xiao Ziner na maasim sa kanyang puso, ngunit tumango pa rin siya, kapatid ko siya, natural ko siyang paprotektahan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. At saka, labis siyang pinahahalagahan ng ninuno na si Xiao Ru, sino ang maglalakas loob na ay bully siya. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, si Xiao Ru. Ang unang malakas na lalaki sa angkan bago ang pagpapakita ng martial god, isa sa ilang malalakas na lalaki sa kasaysayan ng angkan, na nanag sa Shenlong clan, siya ay buhay pa. Natural na hindi ako nangangahas sa liwanag, ngunit natatakot ako sa dilim, sabi ni Ye Fan. Halika na, ang mga tao sa angkan ng Phoenix ay hindi masyadong masama, sabi ni Xiao Ziner, wala nang iba, aalis na ako, hinihintay pa rin ng angkan ang pagbabalik ni Yuner. Tumango si Ye Fan, pagkatapos ay sinabing may ngiti, mag-ingat ka, kung tutuusin. Si Xia Guo ay hindi na mas mahusay kaysa dati, at hindi kaligtas. Saglit na nalito si Xiao Ziner, umiwas ang kanyang mga mata, at huminga siya ng mahina, huwag kang magmukhang malayo, malalampasan kita maya-maya. Ngumiti si Ye Fan at hindi nakipagtalo sa kanya. Bagamat lubhang nag-aatubili, ipinadala pa rin ni Ye Fan at ng mga batang babae sa isla si Du Yuner sa eroplano. Pagkaalis ni Du Yuner, naalala ni Ye Fan ang sinabi ng babae sa kanyang isip, nagpa siya, at sinabi kay Feng Yaoying sa tabi niya, Yingying, pumunta ka sa bahay ni Nanpo at sabihin sa kanya. Sabay tayong maghapunan. Sa ganitong uri ng komunikasyon sa mga matatanda, naramdaman ni Ye Fan na ang pagsasalita, ugali at hitsura ni Feng Yaoying ay angkop lahat. Hindi alam ni Feng Yaoying kung sino ang siya, sa unang pagkakataon, at nang ngumiti si Ning Zimo sa tabi niya, biglang natauhan ang babae at tumango ito ng nakangiti. Kabanata 1347 bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. 1347. Sa katunayan, matagal nang hindi nakakain si Ye Fan sa kastilyo. Ang mga tao at kababaihan ng Inferno ay abala rin sa pag-eensayo kamakailan at hindi gaanong kumain. Bilang isang espesyal na hapunan, dumating ang lahat. Si Beryl ang pinakamagaling sa pagkain at pag-inom, pagsusuot ng chef's hat na napakagarbong, at pagpasok ng dining cart. Balir, anong ginagawa mo? Umupo si Ye Fan sa master seat at hindi napigil ang matawa. Boss, naghanda ako ng side dish na gusto mong kainin. Itinaas ni Belial ang malaking silver dining hood na parang nag-aalok ng isang kayamanan. Sa loob ay isang malaking piraso ng karne ng ham, at ang walang taba na karne na may pinong kulay ay tila kinulayan ng pulang kinang. Gawa ito mula sa hulihan ng mga binti ng maliliit na itim na baboy na pinakain ng purong acorn, Iberian ham, isang maliit na regalo mula sa Crown Prince ng Spain ngayon lang, boss, nagustuhan mo ang pagkain ito noong umiinom ka. Napangiti si Ye Fan, ikaw, sa ilang kakaibang larangan, mayroon kang magandang memorya. Natural lang yan, natatandaan ko pa nga kung anong brand ng toilet paper ang ginagamit mo sa palikuran, boss, sabi ni Bellaire sabay sampal sa puso. Nagtawanan ang lahat, hindi napigilan ni Ye Fan na umiling ng may ngiti, ang taong ito ay hindi makalaban, hindi makapag-utos, hindi makapag-logistic, ngunit tiyak na siya ang punong kandidato para tulungan ang lahat na makapagpahinga. Curious na tanong ni Shilanyo, Brother Ye Fan, hindi ba hilaw itong ham, paano mo ito kinakain? Ibinulong ni Ye Fan ang manggas ng kanyang kamiseta, tumayo at sinabing, maaaring kainin ang ham, kahit na ang aming hamon ay mula sa kaharian ng Xia, hanggat ito ay humigit kumulang 2 taong gulang at mababa ang asin, maaari din itong kainin ng hilaw, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi sanay dito. Gayunpaman, ang Iberian ham na ito ay sariwa, matamis at malambot, mataba ngunit hindi mamantika, at ito ay masangkop sa pagkain ng hilaw. Sabi ni Ye Fan, naglakad papunta sa dining car, kinuha ang isang matalim na pilak na kutsilyo, at same time na nagsabi, ngayon ay masaya ka, puputulan ko ito para sa iyo, hayaan mong makita at maunawaan mo ang kahulugan ng Emperor level na espada. Ang walang katulad na master, paano niya pinutol ang hamon? Ang mga babae ay hindi napigil ang tumawa, humajijik, si Azazel, si Lin Yuan at ang iba pa ay umiling na may mapang-asar ng ngiti. Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw si Ye Fan at tumingin sa pintuan ng restaurant. Pumasok si Ye Wuyu at ang amo at katulong ni He Ji, na sinundan ni Feng Yaoying. Nag-usap at nagtawanan sina ni Ye Wuyu at Feng Yaoying, nakatingin sa mga mata ni Feng Yaoying, puno ng kabaitan at pagmamahal, tila naging maayos ang kanilang pag-uusap.
Nang pumasok si Niewuyo sa restaurant, sunod-sunod na tumayo ang lahat ng mga babae at miyembro ng Inferno. Kahit paano siya tretuhin ni Yefan, pagkatapos ng lahat, ito ang biolohikal na ina ni Yefan, dapat nilang igalang siya, hindi pa banggitin na ang babaeng ito ay mas malakas kaysa sa mga taong naruroon dito. Ngumiti si Niewuyo at tumanggaw sa karamihan, pagkatapos ay tumingin kay Yefan ng may pananibik, ang hindi mapigil na kagalakan ay hindi masasabi. Malinaw, nagulat siya nang maimbitahan siya ni Yefan sa hapunan. Si Yefan ay nasa kakaibang mood, at simpleng sinabi, maupo ka. Okay, naglakad si Niewuyo sa upuang nakalaan para sa kanya at umupo. Medyo tahimik ang kapaligiran sa mesa, at hindi alam ng lahat kung ano ang sasabihin, kaya kailangang panuuri ng malaking lalaki si Yefan na naghiwa ng hamon. Ang kutsilyo sa kamay ni Yefan ay parang pilak na sinulid, mislan at mabilis na tumawid sa cross-section ng ham. Hindi nagtagal, nahulog ang mga hiwa ng ham na parang pakpak ng sekeda sa maliit na platito. Nag-alinlangan si Yefan, kinuha ang plato, inilagay ito sa harap ni Niewuyo, at sinabing, kainin mo ito kasama ng sherry. Nang matapos siyang magsalita, si Belial, na nasa tabi niya, ay nagbuhos na ng alak para kay Niewuyo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagulat si Niewuyo, bahagyang namula ang kanyang mga mata, at nakangiting sinabi niya, Yefan, ikaw, hindi mo ba ako kinasusuklaman? Tumalikod si Yefan at naglakad pabalik sa dining car, ipinagpatuloy ang pagputol ng ham, at ngumiti ng nakakahiya sa sarili. Ay nagsabi, hindi kita kilala, paano kita masusuklam? Natigilan ang ekspresyon ni Niewuyo, ibinaba niya ang kanyang ulo at ngumiti, at sinabing, oo, hindi mo alam kung sino ang iyong biological na ina noon, kaya paano mo ako masusuklam? Pinutol ni Yefan ang dalawa pang set at hiniling kay Belial na ibahagi ang mga ito. Ang iba naman ay kumain at mahinang nagsabi, ito nga lang ay kakaiba ako. Noong nagkita kayo sa Manchester City noong nakaraan, bakit mo sinabi na ikaw ang aking tiyahin? Natawa si Niewuyo sa sarili, dahil natatakot ako. Hindi mo ako matatanggap, ako ang maling paghuhusga ng taon ay nagdulot sa iyo ng labis na paghihirap. Ako ay isang walang kakayahan na ina. Kaya orihinal na gusto kong hayaan kang makilala ang pangit na mukha ng angkan, at sundan ako sa paghahari ng katapusan ng mundo, kaya dahan-dahan kong sasabihin sa iyo ang katotohanan. Talagang ayaw kong itago ito sa iyo sa buong buhay ko, gusto kong nasa tabi mo ako para makabawi sa ilang mga responsibilidad na hindi ko ginampanan noon. Marahan na ba maantong hininga si Yefan, ang sagot ay katulad ng nahulaan niya. Sa pag-iisip ng mabuti, kung ito ay mula sa pananaw ni Niewuyo, maaari siyang mapatawad sa paggawa nito. Pagkatapos putulin ni Yefan ang hamon, bumalik siya sa kanyang upuan at umupo. Matapos matikman ang isang hiwa ng ham, humigop siya ng sherry, naramdaman ang kahangahangang halimuyak sa kanyang bibig, at natahimik sandali. Si Niewuyo ay may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Nalaman niya na ang kanyang anak ay higit na hindi mapag-aalinlanganan kaysa sa huling pagkikita nito. Ang high-intensity na karanasan, kasama ng pagpapabuti ng martial arts realm, ay nagbigay kay Yefan ng malalim na pagtingin na lampas sa kanyang mga kapantay. Si Niewuyo din ang pinuno ng Doomsday King Power, na namamahala ng malaking bilang ng mga subordinate. Gayunpaman, hindi niya makita kung ano ang iniisip ni Yefan. Lumingon si Yefan para tumingin sa kanya sa sandaling ito, at sinabing, bakit hindi ka gumagalaw? Hindi mo ba gusto? Saglit na natigilan si Niewuyo, napagtanto lamang na ham ang tinutukoy ni Yefan. Ngumiti si Niewuyo at umiling, kumuha ng hiwa at uminom ng alak, at sinabing, akala ko. Ano ang sasabihin mo sa akin? Ngumiti si Yefan, gusto ko lang matikman ang lasa na ito ng tahimik. Nakahinga naman ng maluwag si Niewuyo, at muling natawa sa sarili, bakit hindi siya kasing stable ng kanyang anak sa harap ng kanyang anak. Pinitik ni Yefan ang kanyang mga daliri at sinabi kay Belial, halos ito ang pangunahing pagkain, at maaari tayong mag-chat habang kumakain. Okay, boss. Nagmamadaling naghanda si Beryl. Pagkatapos ay sinabi ni Yefan kay Niewuyo, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari noon, bakit mo ako ibinigay kay Hu Xiaoqin? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Niewuyo, Yefan, dapat maniwala ka sa akin sa bagay na ito. Hindi ko gustong iwan ka noon. Ako ay may sakit noong panahong iyon, at ang pamilyang Ye ay nagpadala ng isang katulong upang palabasin ako sa Kunlun. Ako ay nag-iisa sa mga suburb ng Huahay, sa tulong ng isang mabait na doktor sa nayon, pagkatapos mong ipanganak, talagang natatakot ako. Bagamat ipinangako sa akin ng matandang alipin na ang bata ay ipinalaglag at tinulungan akong itago ito sa akin, paano ako lubos na magtitiwala sa mga tao ni Ye? Kung ang iyong kapanganakan ay natuklasan ng mga tao ni Shenlong, hindi kita mapoprotektahan, sa panahong iyon, ang ating mag-ina ay matatapos. Bukod dito, ang aking pagkakakilanlan ay masyadong sensitibo, at ako ay masyadong kitang-kita sa bansang siya. Sa akin, hindi ako makapagtrabaho para suportahan ka, at masasaktan ka lang. Kaya naman, naisip ko ang taong gumanap ng misyon sa simula. Noong panahong iyon, ang nailigtas na si Hu Xiaoqin, siya ay isang mabait na babae, ipinagkatiwala kita sa kanya, at hindi siya nagtanong ng marami.
Lihim akong bumalik sa Doomsday Kingship sa pamamagitan ng secret channel ng Doomsday Kingship, nagbabalak na makita ang attitude ng adoptive father ko, kung matatanggap ka niya, magpadala ka ng isang tao para ibalik ka sa akin. At kung hindi ka ma-accommodate ng Doomsday Kingship, then I will find a way by myself, and when I have ability to be independent abroad, I will take you back come back. Pero, hindi ko inasahan na noong bumalik ako sa Doomsday Kingship, nabigo ako sa latent mission at ipinanganak kita. Pinarusahan ako at ikinulong ng 20 taon, at patuloy lang akong natuto ng black magic dito. Nang mabawi ko ang aking noong ako ay malaya, napagtanto ko na labis kang nahirapan, wala akong mukha na makita ka, at lalo akong natatakot na ang aking pagkakakilanlan ay magdulot ng problema sa iyo. Habang nagsasalita si Niewuyo, naiyak na siya, at sinabi niya na may luha sa kanyang mga mata, Ye-fan. Alam mo, kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na pumili, mas gugustuhin kong manirahan sa Xia Kingdom kaysa bumalik sa Doomsday Kingship, kaya kailangan kong sumama sa iyo. Hiwalay ka ng maraming taon. Nang marinig ito, ang lahat ng naruroon ay bahagyang nalungkot, at lahat ay nakadarama ng panghihinayang at sakit ni Niewuyo. Matagal na natahimik si Ye-fan, pagkatapos ay bumantong hininga, at pagkatapos ay nagtanong, hindi ko maintindihan, ang matandang lingkod na iyon na nagpadala sa iyo mula sa Kunlun hanggang Huahai, wala bang pumipigil sa kanya? Umiling si Niewuyo. Noon, feeling ko walang love sa buhay, pero hindi ko masyadong inisip. Akala ko kahit mamatay ako, maling tao ang mamahalin ko. Pero nitong mga nakaraang taon, medyo naging kakaiba ako. Noon, on the way, talagang kakaiba. Kaligtasan. Walang nanakit sa akin. Makatuwiran na ang matandang lingkod ay nagsanay lamang ng kaunting pisikal na fitness, at sino mang mandirigma mula sa angkan ay maaaring pumatay sa atin, ngunit walang dumating. Napapikit si Ye-fan. Nakapikit, wala bang pumatay sa iyo, o may napigilan ba? Kabanata 1348 ang malaking silid. 1348. Tumango si Niewuyo, naisip ko rin ang posibilidad na ito, maaaring may lihim na tumulong, o ang martial god ang nagtalaga ng lingkod na iyon, kaya natural na walang nang ahas na pigilan ito. Naalala ni Ye-fan si Niewuyo sa kanyang isipan. Mayroong ilang mga hula sa dalawang pagpupulong sa kanya. Ngunit, kung ito ay talagang katulad ng naisip niya, kung gayon, anong ginagawa ni Niewuyo? Paano ang kanyang kabanalan sa araw ng paghuhukom? Sinabi ba niya kung ano ang gagawin sa akin noon? Tanong ulit ni Ye-fan. Umiling si Niewuyo, kahit sa harap ko, hindi masyadong nagtanong ang foster father tungkol sa iyo. Pero sa tingin ko sa kapangyarihan ng Doomsday Kingship, siguradong malalaman ko kung nasaan ka. Dala ito sa ibang bansa, marahil ito ay inutusan ng hari ng araw ng paghuhukom. Sabi ni Ye-fan, at tumingin kay Heiji. Ikinalat ni Heiji ang kanyang mga kamay, bakit ka nakatingin sa akin? Hindi ito binanggit sa akin ng iyong Panginoon. Bukod pa rito, kahit nalihim siyang turuan ng Dharma King, maaari ba niyang hayaan kaming mapansin ito ng maliliit na tao? Sumimangot si Ye-fan. Hindi mahalaga kung ang Diyos ng digmaan o ang Dharma King of Doom, kung gumawa sila ng isang bagay ng palihim, hindi ito madaling malaman. Gayunpaman, mas naramdaman ni Ye-fan na kakaiba ang kanyang background at ang kanyang karanasan sa buhay. Na parang may lihim na nanunood. Kaya lang, walang silbi ang pag-iisip tungkol dito ngayon, at hindi ko mahanap ang Diyos ng digmaan at ang hari upang tanungin sila ng harapan. Umiling si Ye-fan, hindi nag-isip tungkol dito, tumingin kay Niewuyo at sinabing, ikaw ang matuwid na anak ng Dharma King. Tumango si Niewuyo, oo, inampun ako ng mag-asawa mula sa Xia Kingdom mula pa noong bata ako, ngunit sa katunayan lahat sila ay mga undercover na ahente na inayos ng Dharma King. Noong ako ay 8 taong gulang, pumasok ako sa isang sinaunang martial arts sect at nagsanay ng sinaunang martial arts na palihim, at pagkatapos ay pumasok sa Dragon Soul. Sa totoo lang, hindi ko lubos na kilala ang Dharma King, ngunit sa Doomsday Kingship, bukod sa mga propeta, walang sinuman ang maaaring makipag-ugnayan sa Dharma King. Sinasabing siya ay isang foster father, ngunit hindi ko alam kung ano ang hitsura ng kanyang mukha. Mrs. Nie, ito ay masyadong kakaiba, ibig mong sabihin, hindi mo pa nakita ang mukha ng hari. Hindi maiwasang magtaka ni Exi Lin Yuan. Tumango si Niewuyo na may pilit ng ngiti, oo, hindi maarak ang lakas ng kanyang kabanalan. Gumamit siya ng mahika upang takpan ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung nakita na siya ng ibang tao, ngunit hindi ko pa. Sa oras na ito, sunod-sunod na dumating ang mga pangunahing pagkain, at itinigil din ni Ye-fan ang talakayan at hinayaan ang lahat na kumain ito habang mainit pa. Walang intensyon si Niewuyo na kumain ng kahit ano, at nanatili ang kanyang mga mata kay Ye-fan. Si Ye-fan ay kumakain ng mabangong filet mignon, at nalaman na ang kanyang sariling ina ay labis na nakatitig sa kanya, ang malalim na pagmamahal ng pagiging ina sa kanyang mga mata ay malapit ng umapaw, at hindi napigilan ni Ye-fan. Ubo. Kumuha si Ye-fan ng puting napkin at pinunasan ang kanyang bibig, humigop ng alak, at nagtanong, hindi ka ba kakain? Hindi ako nagugutom, nakangiting sabi ni Niewuyo. Ngumiti ng pilit si Ye-fan, kung gayon hindi mo naman ako kailangang titigan palagi, di ba? Napagtanto ni Niewuyo na napakatagal na niyang naghahanap, at nahihiyang sinabi, Ye-fan, pasensya na.
Inaabangan ko lang itong makita. Masaya akong kumain kasama ka tulad ngayon, at napakasarap tingnan. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at umiyak, hindi ka dapat maging gaaman dahil masarap akong kumain, di ba? Sining Zimo ay naghiwa ng steak at ngumiti. Asawa, huwag masyadong mademo, tingnan ni auntie kung paano ito nangyayari. Nakangiting tumingin si Niewuyo, at sinabing, ikaw ba si Zimo? Natigilan sining Zimo, ngayon ay kinakabahan siya, ibinaba ang kanyang kutsilyo at tinidor, masunarang tumango, tita, kilala mo ako. Malalaman ko ang tungkol sa bawat babae sa paligid ni Yefan. Alam ko rin na inalagaan mong mabuti si Yefan sa Huahay. Napakahusay mo sa tsaa, at namamahala ka ng ilang gang. Medyo may kakayahan ka. Si Niewuyo ay may biyena na nakatingin sa ngiti ng kanyang manugang. Namula sining Zimo at nagmamadaling umiling, hindi. Hindi, lagi akong umaasa kay Yefan para sa tulong, walang silbi. Hindi napigilan ni Yefan ngunit nagmamadaling sinabi, Ninger, bakit ka kinakabahan? Paano kung purihin ka? Ngumuso sining Zimo at binigyan ng galit na tingin ang lalaki. Ina, saka kilala mo ba ako? Tanong ni Shilanyo na may magandang pag-uugali. Ang, ina, na ito ay sumigaw, kaya ang ibang babae ay nabulunan at hindi makalunok. Napakahusay ng maliit na duwende na ito para pasayahin ang mga tao. Akala ko matutuwa si Niewuyo, pero sinong mag-aakalang may displeased expression si Niewuyo, syempre kilala kita, muntik mo nang patayin ang anak ko noon, paanong hindi ko malalaman? Nanginginig, bigla siyang nagpakita ng nakakaawang ekspresyon, at tumingin kay Yefan para humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, muling sinabi ni Niewuyo, gayunpaman, sinabi sa akin ni Heiji na nagsisika at nailigtas ang aking anak ng isang beses, kaya magpapanggap na lang ako na hindi nangyari ang nakaraan. Salamat inay. Tia, naramdaman ni Shilanyo na parang nabigyan siya ng amnestia, at hindi nang ahas na tumawag muli. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Niewuyo, namutla ang mukha niya, at medyo nag-aalala siyang tumingin kay Yefan. Yefan, hindi mo ako masisisi, nasabi ko nga tungkol sa mga babae sa paligid mo. Labis na nag-aalala si Niewuyo, sa mga mata ni Yefan, hindi siya kasing halaga ng mga babae dito. Kung naramdaman ni Yefan na hindi siya karapat-dapat na magturo sa mga babae dito, hindi ba ito mapapahiya kay Yefan? Walang pakialam na sinabi ni Yefan, wala kang sinabing mali, ang babaeng iyon ay kailangang magpatalo at magpatalo paminsan-minsan. Ngumiti si Niewuyo at tumango bilang lunas, kung gayon, gamaan ang loob ko, sa katunayan, medyo kontento na ako sa mga babaeng nakapaligid sa iyo. At ang iyong malaking silid na Suchinzo, sa tingin ko ay may kakayahan siya. Bagamat hindi pa mataas ang cultivation base, ang kakayahan sa pamamahala ay talagang mahusay. Sayang nga lang at wala siya sa isla, gusto ko siyang makachat ng harapan. Natuwa si Yefan na marinig iyon, ang malaking kwarto. Haha, hinati mo pa ang bilang ng mga kwarto para sa asawa ko. Namula ang mga babae nang marinig nila ito, at ang, biyenang ito, ay masyadong nag-iisip. Iniisip ko lang, wala ka bang balak mag-share ng point? Seryosong tanong ni Niewuyo. Nagkibit-balikat si Yefan, pamilya ang lahat, masarap mamuhay ng magkakasundo. Pero ilang araw ko na talagang hindi nakikita si Xiaoshu. Pagkatapos dumalo sa birthday party ng isang kaibigan, babalik ako sa Xiaoguo. Nang marinig ito ni Niewuyo, agad niyang sinabing kinakabahan, birthday party ba ni Princess Air? Air. Oo, alam mo rin yun. Si Yefan ay naghiwa ng isang piraso ng karne at inilagay ito sa kanyang bibig. Tumango si Niewuyo, oo, pero Yefan, dapat kang mag-ingat, si Prinsesa Air ay isang henyo na pinapahalagahan ng aking adoptive father, isa siyang natural na salamangkero, at gusto ko siyang kunin sa Doomsday Kingship. Alagaan. Ngayong kaarawan niya, maaaring may mga tao mula sa Doomsday King Power na bumati sa kanya. Kung pupunta ka doon, sa kasalukuyang saloobin ng Doomsday King Power sa iyo, maaaring mapanganib ito. Sabi ni Yefan na may pagtataka na tingin, ikaw, hindi ko nasabi sa lahat ng oras, ang dahilan kung bakit bigla akong pumunta sa isla sa pagkakataong ito, dahil ba? Hiniling sa iyo ni Dharma King Doom na magdala ng isang bagay. Napatigil ang lahat sa pagkain. Kabanata 1349 na mga matinding hakbang. 1349. Si Niewuyo ay mukhang malungkot at sinabing, gusto ko talagang sabihin sa iyo ang tungkol dito sa mahabang panahon, ngunit natatakot ako na baka magalit ka sa akin at hindi ka makinig sa akin. Kaya gusto kong manatili dito ng ilang araw, dahan-daang sabihin sa iyo. Anong problema? Tanong ni Yefan na may mahinang ngiti. Mahigpit na sinabi ni Niewuyo, Yefan, gusto ng Dharma King na ipahayag mo ang iyong posisyon, maging prangka. Umaasa siya na maaari mong dalhin ang mga tao dito at sumali sa Doomsday Kingship. Kinusot-kusot ni Yefan ang kanyang mga mata, napatay ko ang napakarami sa kanyang mga nasasakupan, ngunit sa halip na lumapit para harapin ako, gusto pa rin niya akong ipanalo. Hindi kaya walang pagtutol mula sa loob ng Doomsday King Power. Umiling si Niewuyo at sinabing, maaaring interesado ka sa panloob na bilog ng Doomsday King Power. Ang istruktura at ang paghahati ng lakas ay hindi naiintindihan.
Para sa labas ng mundo, ang nangungunang walo ng Doomsday Kingship ay isang malaking watershed, ngunit sa katunayan hindi ito. Kahit na ang nangungunang walo, ang bawat ranggo ay nangangahulugan ng malaking agwat sa lakas. Ang Iskarlata na pinatay mo, at pagkatapos ay ang higanteng kalasag, ako, ang hari ng daigdig, si Thor, ang walang kabuluhan, ang propeta, at sa wakas ang hari ng Dharma mismo. Talagang very fixed ang rangkang ng bawat isa sa amin, kahit ang teacher ko, si Shigong, hanggang sa nakaraan, halos ika-6 lang ang codename ng Death. Upang. Prangka, kung haharapin ko ang Earth King, baka may lakas pa akong lumaban, pero kung haharapin ko si Thor, wala akong pagkakataong manalo. Kung tungkol sa Dharma King, maliban sa propeta na natututo ng propesya, na kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, anumang iba pang mga salamangkero ay maaaring palitan. Hindi tulad ng mga sinaunang mandirigma, ang mga salamangkero ay nangangailangan ng maraming pangunahing kasanayan at naglalaan ng oras upang pasiglahin ang kanilang mga katawan. Pangunahing umaasa ang mga salamangkero sa kapangyarihang pangkaisipan. Ang induction ng mga elemento ng likas na katawan ay mas madaling makamit ng mabilis. Sa pangkalahatan, hanggat ang talento ay namumukod-tangi, ang isang salamangkero sa kanyang 20s ay maaaring maabot ang rurok. Kung nasaan man ang limitasyon, nakasalalay ito sa kapalaran. Ang Doomsday King ay kabilang sa sobrang nakakatakot na talento. Ang pag-iral, siya ay itinuturing na isang pinuno sa buong kasaysayan ng Deity Magic Seminar. Dahil dito, naging kwalipikado siyang baguhin ang seminar sa Doomsday Kingship. Tulad ng naunang chairman, si Sisley, ang bruhang pa rin, ay ganap na hindi kwalipikado. Para sa Dharma King, halos hindi problema ang pagsasanay ng isang salamangkero upang palitan ang sinuman sa kaharian ng katapusan ng mundo, ito ay upang makita lamang kung ang isang magandang panya ay matatagpuan. Biglang natauhan si Ye Fan. Kaya ano ang ibig mong sabihin? Walang pakialam ang hari ng kanyang kabanalan sa mga lalaking pinapatay ko sa kanya, dahil ang kapangyarihan ng hari sa pagtatapos ng araw ay malinaw, at ang hari ng kanyang kabanalan lamang ay sapat na upang suportahan siya. Medyo exaggerated na sabihin yun, pero totoo naman talaga. Napabuntong hininga si Niehuyo, maaari mong isipin ito, noong nariyan pa ang Martial God, magagawa ba ng buong clan na pigilan ang Martial God? Teka, sandali lang, hindi napigilan ni Exi Lin Yuan na sabihin, Mrs. Nie, ito ay medyo sobra. Ibig mong sabihin, ang paghaharap sa pagitan ng paghahari ng Doomsday at ng mga sinaunang Diyos ay sa pagitan lamang ng hari at ng Diyos ng digmaan. Showdown. Walang kinalaman sa iba. Mapait na ngumiti si Niehuyo, ngunit tumango. Nagkatinginan ang lahat ng naruroon sa isa't isa. Talagang hinamon nito ang katalinuhan ng lahat. Ito ay hindi maisip na sa huling pagsusuri, ang East-West confrontation na ito ay nakasalalay lamang sa dalawang tao. Ang iba ba ay nasa paglalaro lang ng mga sibat at nililibang ang sarili. Nang maghinala ang lahat, natahimik si Ye Fan. Natatakot ako na hindi gaanong alam ng iba, ngunit personal na nakita ni Ye Fan ang Diyos ng digmaan, at nakita rin niya ang mga tao ng mga sinaunang Diyos. Bagamat hindi ko pa nakikita ang Xiaoru, ngunit malamang na may paunang pagtatansya. Nararamdaman ni Ye Fan na kung haharapin niya ang mga sinaunang Diyos, wala siyang kapangyarihang lumaban. Gayunpaman, kung haharapin niya ang mga Diyos ng digmaan, bagamat hindi pa nag-away ang dalawa, magagawa nila. Maaari bang ang kapangyarihan ng lahat ng mga angkan ay katumbas ng isang martial god? Iniisip ni Ye Fan. Nakakabitin talaga. Kapag ang ganap na kapangyarihan ay umabot sa isang tiyak na antas, hindi ang dami ang maaaring gumawa ng puwang. Katulad noong nagdemonyo at tumakas si Sally Ye, ang mga tao ay pagkain sa harapan niya at walang kapangyarihang lumaban. Naniniwala ako sa sinabi mo. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Lahat ng naruroon ay natigilan at tumingin kay Ye Fan nang may pagtataka. Lahat ay lubos na kumbinsido sa paghatol ni Ye Fan. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang kapangyarihan ng Dharma King ay lampas sa kanilang imahinasyon. Pagkatapos ay muling nagtanong si Ye Fan, dahil ito ang kaso, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ngayong wala na ang Martial God, kung gusto ng Dharma King na makuha ang Kunlun Dragon Vessel, hindi ba siya mapipigilan? Bakit magre-recruit ng mga tropa? Isama mo ako. Bumantong hininga si Niehuyo at sinabing, hindi ko alam kung ito ay mapalad o kapaspalad. Sa katunayan, para sa hari, ang tug of war na ito ay karaniwang sinadya pagkatapos umalis ang Valkyrie. Ang Siak clan ay natalo. Gayunpaman, sa propesya ng propeta, mayroong 2 tao na maaaring magbago sa kahihinatnan ng digmaang ito, isang kakaibang bilang. Ngumiti si Ye Fan, 2 tao. 2 kakaibang numero. Tapos tingnan mo ngayon. Halika, dapat isa ako sa kanila, paano naman ang isa? Tumingin si Niehuyo kay Sally Ye, na nakaupo sa tapat, at siya. Natigilan si Sally Ye, kumikislap ang kanyang matingkad na mga mata, at medyo nalilito siya. Dahil ang inapo ng Abyss Witch na hindi sinasadyang dumating sa mundo. Hula ni Ye Fan. Oo, hindi dapat lumitaw si Sally Ye sa mundong ito, at sa teorya, kaya niyang baligtarin ang lahat, tumango si Niehuyo. Bakas ng takot ang ipinakita ni Sally Ye, ayaw niyang maging katulad noon sa Mexico City, na bahira ng dugo ang mundo. Kung gayon ako,
Bakit kakaibang numero? Nagtaka si Yefan, hindi ba't ang dugong dumadaloy sa aking katawan ay puro dugo ng mundong ito? Napangiti ng walang magawa si Niewuyo, hindi ko rin alam ito, parang hindi ka naman. Mayroon pa ring ganyan. Sumimangot si Yefan, kinuha ang napkin at pinunasan ang kanyang bibig, ngunit nawala ng gana, at sinabing, hindi nakakagulat. Gusto ng Dharma King of Doom na sumali tayo sa kanyang kampo, ibig sabihin ay pagsasama-samahin ang dalawang kakaibang numero. Kontrolado ka ba? Sinabi ni Niewuyo, anak, hindi ko sinasadyang hikayatin kang sumali sa Doomsday Kingship. Para sa akin, ang iyong kaligtasan ang pinakamagandang resulta, nasaan ka man o nasaan ka man. Ang paksayon ay walang kinalaman. Ngunit sa kasalukuyan, kung iniisip ng kanyang kabanalan na ang iyong pag-iral ay isang variable, maaari siyang gumawa ng matinding hakbang. Ito ay talagang mapanganib. Nag-isip sandali si Yefan, pagkatapos ay tumawa, naiintindihan ko, ngunit kailangan ko ng kaunting oras para pag-isipan ito. Hindi na naglakas loob si Niewuyo na magsalita pa, dahil sa takot sa hindi pagkakaunawaan ni Yefan, ngumiti lang siya at sinabing, kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Binigyan siya ni Yefan ng masalimuot na tingin at tumango, dapat kang tumira muna sa bakuran ng Nanpo doon, kung saan maganda ang sikat ng araw, at ang dalampasigan ay nasa ibaba lang, bakasyon ang lahat. Hey, good. Si Niewuyo ay nasiyahan na, ang kanyang mga mata ay nanliit sa crescent moons na may ngiti. Pagkatapos ng hapunan, nang ang lahat ay babalik na sa kani-kanilang mga tirahan, pinigilan ni Yefan si Exi Linyuan, matandang Exi, sumama ka sa akin sa pag-aaral. Kabanata 1351 salita. 1350. Hindi nagulat ang lahat. Kadalasan, kausapin muna ni Yefan si Exi Linyuan kapag nakatagpo sila ng mas mahalaga at masalimuot na mga isyu. Para sa ilang mga bagay, hindi posible na talakayin ang mga resulta sa isang malaking bilang ng mga tao, at kailangan itong pag-aralan ng mahinahon. Pumasok ang dalawa sa study, at pagkatapos isara ang pinto, kumuha si Yefan ng tabako sa mesa at sinindihan ito para sa kanyang sarili. Ang espesyal na Kohiba Bahike na tabako na ito ay inihanda para sa kanya ni Sally Ye, isang limitadong edisyong commemorative cigar na ginawa ng nag-iisang pangsyam na antas ng sigarilyo. Mayroon lamang 4,000 tabako sa mundo sa simula, at ang bilang ay mas bihira ngayon. Kahit na ang presyo ng isang kahon ay itinaas sa daan-daang libong magnesium yuan sa labas, at walang market para dito, natural na hindi problema para kay Yefan ang presyong ito. Gayunpaman, si Yefan ay karaniwang gustong hamahit ng mga pangunahing sigarilyo, at kahit sa kanyang pag-aaral, siya ay humihit-hit ng isa. Si Yefan ay kalahating nakahiga sa isang sofa, bumubuga ng usok, at nagsabi, Old Exi, ang tanong ng Dharma King Doom. Sabihin mo sa akin ang iyong opinyon. Sinulyapan ni Exi Linyuan ang limitadong edisyon ng tabako sa kamay ni Yefan, ngunit nahihiya siyang kunin ito ng mag-isa. Nag-click sa kanyang dila, binuksan ang kanyang natitiklop na pamaypay at nagsimulang maglakad-lakad sa study, na tila sumasakit ang kanyang ulo. Boss! Tungkol ito sa buhay at kamatayan ng ating malaking kapwa. Pag-isipan ko ito. Napakabigat ng problemang ito. Hindi makita ni Yefan ang maingat na pag-iisip ng lalaking ito, umiling siya at ngumiti, pumili ng tabako at pag-isipan itong muli. Halika, huwag kang magkunwaring nakakaawa, ano ang pinagsasabi mo? Tumawa si Exi Linyuan, kinuha ang isa na nahihiya, sinindihan ito para sa kanyang sarili, huminga ng malalim, at iwinagayway ang kanyang pamaypay, na nagsasabing, Boss! Kung gusto mong pag-usapan ko ito, tumuon tayo sa isang salita, drug. Sumimangot si Yefan, drug. Oo. Procrastination. Huwag magpakita ng anumang saloobin, walang pakialam sa Doomsday Kingship o ang Sia Clan, huwag tumayo sa magkabilang panig, magiging malabo ka at laging nagsasayang ng oras. Procrastinate hanggat gusto mo. Huminga ulit ng sigarilyo si Exi Linyuan, umupo sa tabi ni Yefan, at nagpatuloy na may maningning na mga mata, Boss, alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang impormasyon na inihayag ni Madam Nia ngayon? Nag-isip sandali si Yefan, tama ang kanyang kabanalan aking ultimatum. Hindi, umiling si Exi Linyuan. Muling sinabi ni Yefan, hari ng Dharma. Napakalakas. Hindi, patuloy na umiling si Exi Linyuan. Nagagalit si Yefan, pinagtatawanan ba siya ng lalaking ito? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang umutot. Ngumisi si Exi Linyuan at sinabi sa mahinang boses, anomaly. Boss. Anomalya. Anomalya ay isang variable. Ito ang pinakakinatatakutan ng Dharma King. Bagay. Pinatay mo ang napakaraming tao sa paghahari ng Doomsday, ngunit ang Dharma King ay hindi kumilos ng walang awa. Sa katunayan, hindi ang kanyang pagpaparaya, kundi ang kanyang takot. Napapikit si Yefan, ang Dharma King ay natatakot sa akin. Gayunpaman, kahit na ako ay isang anomalya, natatakot ba siya sa akin? Maaaring isipin mo na nagmalabis ako, pero boss, sabi nga, ang nakayapak ay hindi takot sa sapatos. Para sa karamihan ng mga tao, maaaring nakamit mo ang katanyagan at nakuha ang kanilang hindi matamo na kapangyarihan, kayamanan at kapangyarihan sa murang edad. Ngunit, boss, sa tingin mo, sa mata ng kanyang kabanalan, gaano kalaki ang iyong mga nagawa? Parang hindi naman.
Kapag kasama mo ang Dharma King, ikaw ay nakayapak, at ang Dharma King ang nagsusuot ng sapatos. Ang Dharma King ay isang epic powerhouse. Naranasan niya ang daan-daang taon. Sa mundo niya, mahigit 20 taon ka lang nagpakita. Sa madaling salita, sa mahabang buhay ng kanyang kabanalan, ikaw ay isang maliit na yugto lamang, isang nakakasilaw na kaganapan. Hindi. Gaano man ka matagumpay, ang oras ay masyadong maikli, at hindi ito papansinin ng kanyang kabanalan. Kung ano ang naranasan niya, ang mga namumukod tanging tao na nagniningning na parang mga bituin, at ang mga nahuhulog na parang shooting star, napakarami. Tumango si Ye Fan, sinabing naniniwala siya na bagaman hindi siya mayabang, hindi siya sapat na mayabang upang isipin na makakalaban niya ang hari ng Dharma. Boss, isipin mo, ang Dharma King at ang Valkyrie ay matagal nang may komprontasyon. Sa wakas, ang Valkyrie ay nawala, at ang kanyang tagumpay ay napakalapit na. Posible para sa Dharma King na maging Diyos ng mahika sa kasaysayan ng seminar, at sa wakas ay pangunahan ng mga salamangkero sa tagumpay. Isa sa mga hari ng Diyos. Kung mas nakikita niya ang pag-asa ng tagumpay, mas dapat niyang gawin ang bawat hakbang ng tuloy-tuloy, at hindi kailanman magparaya sa kaunting pagkakamali. Iyon ay kung bakit siya umaasa ng labi sa propeta, at umaasa siyang mahulaan ang bawat hakbang ng maaga, sa halip na gumawa ng isang mapanganib na pagtatangka. Masiglang sinabi ni Exi Lin Yuan, tumayo, huminga, itinaas ang isang daliri at sinabing, halimbawa, kung sasabihin mo sa boss, may 70% kang tsansa na talunin ang Dharma King. Pagkatapos boss, nangangahas ka bang direktang tanggihan ang Doomsday Kingship? Napapikit si Ye Fan, 70%. Hindi kita maintindihan. Bigyan mo ako ng 50% na pagkakataong manalo, at hahayaan ko na lang na mawala ang Doomsday Kingship. Ngumiti ng masama si Exi Lin Yuan, tama. Pero, kung sasabihin mo kay Dharma King Doomsday, may 70% kang tsansa na talunin ang Inferno at Lucifer. Pag-isipan mo ito. Makipagsapalaran ba ang Dharma King Doomsday? Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay umiling, hindi. Naghintay siya ng napakatagal. Kahit na may 10% na pagkakataong mabaigo, hindi siya maglalakas loob na sumugal. Tama. Hindi siya nangangahas na sumugal. Dahil hindi niya kayang masaktan. Sa kanyang paningin, kapag nawala na ang Valkyrie, ito ay isang digmaan na dapat niyang manalo. Maya-maya, sa kanya na dapat ang ugat ng dragon. Ngunit sa oras na ito, ang pagkakaroon mo at ni Sally Ye ay ginawang 10% na kawalan ng katiyakan ang digmaang ito. Kaya't lalo pang ganito, mas gugustuhin ng King of Doom na maghintay ng dahan-dahan. Patuloy na bawasan ang panganib, huwag maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa kanyang mga mata, hindi na niya kailangang gawing sugal ang Sherwin War. Ang mga mata ni Ye Fan ay naging mas maliwanag at siya ay ngumisi, Old Exi, ang iyong mga salita. Nagpaalala sa akin noong nasa Siaguo ako, nakasakay ako ng bisikleta at dumaan sa isang intersection. Isang lalaking nagmamaneho ng Mercedes-Benz Maybach, nasa telepono habang nagmamaneho, hindi pinansin, muntik na akong masagasaan, at pinigilan ang preno. Huminto ako saglit at hindi nagalit, gusto ko lang mag-ingat siya habang nagmamaneho. Bilang resulta, ang lalaki ay unang bumaba sa kotse, kinuha ang lahat ng pera sa kanyang pitaka, inabutan ako ng sigarilyo, at patuloy na humingi ng tawad. Noong mga panahong iyon, naisip ko pa rin, bakit ang mga mayayaman sa Siaguo ay pala kaibigan at magalang. Hindi ito malaking bagay, at hindi siya ikukulong. Nang maglaon, sinabi sa akin ni Ninger na natatakot siya na magkunwari akong nasugatan, mahiga sa lupa at hukayin siya, at mawalan ng pera. Ang susi ay ang maantala ang kanyang trabaho at oras, na siyang pinakamalaking kawalan. Haha, boss, tama ka. Ito ang parehong prinsipyo. Kung mas mayaman at makapangyarihan, hindi gaanong handang masaktan ng mahihirap. Dahil ang kailangan ng mayayaman ay katatagan at kapayapaan, at hindi nila masisira ang kanilang mga plano at buhay dahil sa kaunting kapintasan. Ang kanyang kabanalan ngayon ang pinakamayamang tao sa mundo. Nasa kanya ang lahat, ang tagumpay ay nasa paningin, at ang kanyang pangalan ay mananatili magpakailanman. Hindi niya kailangang makipagsapalaran sa iyo. Tumawa si Exi Lin Yuan at sinabing, boss, makatuwiran na kung gagawin niya ito ng personal, lahat tayo ay maaaring matapos ng maaga. Ngunit ang Dharma King of Doom ay napakaranggal at ipinagmamalaki, kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang kasalukuyang kalagayan, hinayaan niya lang kami hanggang ngayon dahil natatakot siya sa iyo, nagagawa ng pagbabago. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.